Okay, so praise God, ang ating pag-aaralan ngayon ay isang topic na paano ko ba i-describe ito? Very interesting kasi very true. Nangyayari sa buhay natin. Lahat tayo, meron tayong mga nakakasalamuha ng mga toxic people. Now, before we begin, let me just ask you, pag sinabi ko ba na toxic person, sino ang unang naiisip mo na tao? Pag sinabing toxic person, o kailangan ba muna natin i-define yung word na toxic? Alam na ba natin ibig sabihin ng toxic? Sino ba itong toxic na to? Yung tao na nagbibigay ng stress sa'yo. Yun na lang muna. No? Yung tao na stressor mo. Yung pagka siya kausap mo, kasama mo, nagsalita siya, sumasakit ang ulo mo sa kanya. So, sino ang unang tao na naiisip mo pag sinabing toxic na person? Meron ba? No? Palagay ko meron. Pero palagay ko, iba sa atin, ayaw na natin sabihin kung sino dahil baka katabi natin. No? O baka mamaya, nandiyan lang siya sa paligid natin, nasa kusina, naghuhugas ng pinggan, nagluluto ng merienda natin, no? Pinaglalaba tayo ng damit. Baka mamaya, andyan lang sa paligid. And minsan ang tingin natin, some people are toxic to us. Now the question is, how do you deal with people like this? Ang mga tao na toxic sa'yo, mga tao na sumisira sa araw mo, mga tao na gumugulo sa diskarte mo, mga tao na nagpapabigat at nagpapahirap ng buhay mo. How do you deal with them? And that is a $1 million question. Kasi maraming tao gustong malaman talaga yan. Bakit? Kasi laging meron toxic people around us. Laging meron. So, let me just say, this is a difficult topic kasi itong pag-aaralan natin ngayon ay nagbo-border siya sa social sciences, nagbo-border siya sa behavioral sciences, in fact, nagbo-border pa nga siya sa psychiatric sciences, no? May medical, pa siya, borderline pa, na ganun. Pero, the Bible gives us the best example, best person who gave us an example in dealing with toxic people. And I'm sure, alam niyo kung sino yung best example sa Bible na kung paano mag-deal sa toxic people. At syempre, walang iba kundi si Jesus Christ. Now, si Jesus dealt with many toxic people every single day of his life, of his ministry. Ang dami. Maski nung bata pa siya, ang dami na yung toxic na tao na nakakasalamuha. Mga kamag-anak niya, na hindi naniniwala sa kanya, ang mga critics niya, mga opponents niya, mga selfish people na kung ano-anong gusto, hinihingi sa kanya, bubuntot-buntot. Maraming maraming toxic na tao na nakakasalamuha si Jesus every day. That's why today, we're going to look into another toxic person in the regular life of Jesus. And we're going to look at the lessons that we can learn from how Jesus dealt with these people. Okay, so, ang title natin ngayon, as we have already published, is How to Handle Toxic People. Actually, nakalagay sa poster natin, toxic relationships eh. And nag-iisip ako, ang naisip kong toxic relationships, it is also another topic, pero sa naman siya, sa love, courtship, and marriage, sa mag-boyfriend, sa mag-asawa, toxic relationships naman yon. Pero talagay ko, hindi yun ang gusto natin na i-deal ngayon. Pero relationship din naman yung sa parents, sa friends, sa classmates, sa workmates, so relationship din naman yon. Kaya ginawa kong title, How to Deal with Toxic People also, rather than toxic relationships. Although yun naman nakalagay sa poster natin. So if you have your Bibles with you, I'd like you to open your Bibles to John chapter 4, verse 1 till verse 19. Ang nilagay ko sa PowerPoint ko ay 1 to 6 lang kasi doon tayo magdi-deal. Pero if you have your Bibles with you, please open it to John chapter 4, verse 1 until verse 19. And familiar tayo sa story na to, yung Samaritan woman. Okay? So, you have your Bibles with you? I hope you do. Pero kung wala, let me read from Tagalog, John chapter 4, para mas natin yung kwento, mas mai-relieve natin yung kwento. Okay? Here we go. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon.
May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Kaya magsisimula na yung kwento. Jesus galing sa Galilea, pero dahil merong mga Pariseo doon na galit sa kanya, umalis na lang siya roon. Nagpunta siya ng Judea, pero kailangan niyang tumawid ng Samaria. Kasi 3 barangay ito. Actually, 3 bayan ito. Parang hindi ka pwedeng, parang tayo, no? Tayo ay nasa Parañaque. Hindi ka makakapunta ng Manila kung hindi ka dadaan ng Pasay. So, ganun din ito, no? So, hindi siya makakapunta ng kabilang ng Galilea kung galing Galilea, hindi siya makakapunta ng Judea, hindi siya dumadaan ng Samaria. So, dumaan siya ngayon ng Samaria. Ito na ngayon ang kwento. Nagpunta ngayon siya ng Samaria, naupo siya sa balon kasi mainit, tanghaling tapat, napagod siya sa paglalakbay. At, ano na tayo? Verse 7. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Siyempre, Samaria yung lugar, ang tawag sa tao, Samaritana. At sinabi sa kanya, maaari mo ba kung may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, kinausap ni Jesus yung babae, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Wala nun ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumibili ng pagkain sa bayan. Verse 9. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana ako. Samaritana naman ako. Ba't ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala kang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Barado si Jesus, ano? Magaling mambara tong babaeng ito eh. 12. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na to, muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw. Kailanman ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. 15. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po niyo ko ng tubig na to upang di na ako mauhaw. Hindi po marito pa upang sumalak muli. Umuwi ka na, sama mo rito ang iyong asawa, uwi ka na Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sakang propeta. Hindi nga ba? Okay? So, dito sa binasa po natin ngayon, no, hayaan yung, papakita na ni Kuya S yung verse 1 hanggang verse 6 very, very quickly. John 4, 1 to 6. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea, went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar. Near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. So you see, when it comes to toxic people, Jesus is our model in dealing with them. Okay? Pagdating sa mga toxic na relationship, toxic na mga tao, talagang si Jesus pa rin ang magtuturo sa atin kung paano sila i-deal. Pero bago ang lahat, tanungin muna natin, ito, very important question. Bakit ba may mga toxic na tao? Why are there toxic people in your life? Bakit tayo napapaligiran ng mga toxic na mga tao? Una sa lahat, unang-una, ito po, mga youth, makinig kayo sa unang-una na to. May mga toxic na tao because they love you. Ha? Pastor? Toxic? Mahal ako? Yes. May mga toxic people, toxic sila sa inyo because they love you. Halimbawa, yung mga parents natin, yung mga relatives natin. Kanina, tinanong ko kayo, meron ba kayong kilala na toxic na person? Baka mamaya naisip na iba, yung nanay ko po. Lagi akong binubungangaan. Yung nanay ko po, lagi akong pinapagalitan. Lagi ako inuutusan. Ang sarap-sarap ng tulog ko, yuyug-yugin ako, gigisingin ako. Ang sarap-sarap ng laro namin ng ML at saka ng Call of Duty, patitigilin ako. Papatayin ang internet, kukunin yung cellphone. Binibigyan ako ng limitation.
hanggang gantong oras lang daw, samantalang yung mga kaibigan ko, online, abroad. Paano ko kakalaruin yung mga friends ko from Europe, from America, gising sila habang tulog ako. So sometimes the toxic people in our lives are the people who love us. At madalas napapagbintangan natin sila ng mga toxic. Alam niyo po ba kung ano Tagalog ng toxic? Alam niyo Tagalog ng toxic? Lason. No? Lason. So, ang tingin natin sa mga tao na nagmamahal sa atin ay lason sa buhay natin? No, hindi totoo. Hindi totoo 'yan. Kaya lang po, ang problema minsan, listen to this. May mga tao masakit magmahal. Ouch. May mga taong masakit magmahal. Nakakasakal, nakakasakit, masyadong demanding, masyadong controlling, masyadong punitive, yung mahilig magparusa. May mga tao na ganyan magmahal. Kaya lang, ang bottom line kasi, mahal tayo. Para magulang natin nga, no? Pinapalo tayo ng mga magulang natin. Masakit. Pero bakit tayo pinapalo? Kasi mahal nila tayo. So, there are people who are toxic to us, pero we should allow them to be toxic to us, and we should hopefully not look at them as toxic people because they love us. Believe me, you would not want them to be not a part of your life. Hindi mo gugustuhin na mawala sila sa buhay mo. Di ba rin toxic sila, pero mahal nila tayo. Pero ang tanong, toxic ba talaga sila? O hindi lang nag-jive yung gusto natin sa gusto nila? Ang gusto nila, kumain ka ng gulay. Ayaw mo, toxic tuloy sila sa'yo kasi ayaw mong kumain ng gulay. Tama sila o tama ikaw? Tama sila, di ba? Pero naging toxic sila dahil tama sila at tayo ang mali. Ang gusto nila, matulog tayo ng maaga. Ayaw pa natin matulog ng maaga. Dahil doon, nagalit sila. Toxic ba sila o hindi? Nagiging toxic tuloy sila. Kahit hindi naman talaga. Ang totoo, tayo lang, hindi natin matanggap yung pagmamahal nila. Kaya parang toxic. No, gusto nila may limitasyon yung cellphone. Tama o mali? Tama. Bakit tayo natotoxican sa kanila? Kasi hindi lang natin nagagawa yung gusto natin. Stress tayo kasi gusto pa natin. Gusto pa natin matulog, gusto pa natin mag-cellphone, gusto pa natin ng kung ano-ano. Kinokontrol nila. Kasi hindi naman pwede na lahat ng gusto natin ibibigay. Isipin mo, pag lahat ng gusto mo ibinigay, imagine mo, youth, sige, youth, ano ang gusto mo? Imagine mo, ibinigay sa'yo lahat ng gusto mo. Gusto mong kumain ng kumain, di ba? Gusto mong matulog na matulog, di ba? Gusto mong maglaro na maglaro, di ba? Gusto mong gumala ng gumala, di ba? Yan ang gusto natin bilang youth. Pag ibinigay kaya sa atin yon, is it going to yield good fruits or bad fruits? Ang sabi ni Balagtas, di ba? Ang laki sa layaw, karaniwan ay hubad. Sa hatol, karaniwan ay salat. No, maling paglingap ng tamad na magulang sa sinisintang anak. Minsan sa pagmamahal ng magulang natin, hindi natin alam, lalaki tayo ng mali. Pagka hindi tayo kinontrol ng mga magulang natin. So lahat ng bagay, mga anak, kailangan i-control. Maski naman yung, tingnan nyo yung kalan ninyo dyan sa kusina. Di ba meron yung regulator? Merong high, medium, low. Pag nagsasaing ka, saan nakalagay muna yung regulator ng kalan pag nagsasaing ka? Nasa high. Diba? Kasi pakukuluan pa muna yung sinaing. Kapag ka medyo kumukulo na, saan mo nilalagay? Imi-medium mo na. Kasi, ano na siya, natutuyo na yung sinaing. Kapag ka iniinin na yung sinaing, saan mo nilalagay yung kalan, yung apoy? Low. Diba? Meron tamang level ang apoy. Kailangan minsan high, minsan medium, minsan low. Ganyan din tayo, mga anak. No? Yung mga nagmamahal sa atin, they are trying to regulate us. Kasi pagka ang kalan, nagsasaing ka, nasa high lang, mula simula hanggang wakas. I promise you, masusunog ang sinaing. At ganoon din naman, mga anak, no? Mga youth, I promise you, kapag kayo mga magulang natin, tinignan natin na lason, tinignan natin na toxic, tinignan natin na nangongontrol or demanding, at sinabi nila na, sige na, hayaan ko na itong anak ko na ito. At puro high na lang. Alam mo, anak, ang mangyayari, masusunog ka.
Pagka adult ka na, hindi mo alam ang tama at mali, no? Hindi ka marunong ng gawaing bahay, masusunog ka. Pagka puro low naman, mali rin naman yun. Mahihilaw ka naman. So gusto natin yung tama lang. And so, there are toxic people in our lives, yes. And our parents, sometimes, our relatives, sometimes, they are toxic in our lives. Pero believe me, they love you. They love you. So, sana wag kayong masaktan, no? Yun naman mga iba, yung sobrang masakit magmahal. Mga magulang, so kung nanonood kayo nitong recording na to or nakita nyo sa YouTube or kung saan, wag naman masakit magmahal. Merong sobra na magmahal. Nagpapadugo ng mukha ng anak, nambabali ng buto ng anak, no? Sobra ginugutom yung anak na 1 linggo, nilalatayan. Pagka yung anak ay nakita, nahataw, wala nang, hindi na iniisip kung saan tamaan. Tamaan, maski saan tamaan, masugatan. Wag naman ganun. No? Sobra naman yon. Wag masyadong masakit magmahal. So, una, why are there toxic people in your life? Tanggapin mo because they love you. That's why there are toxic people in your life. Unang-una, yun no. Pangalawa, why are there toxic people in your lives? In your lives, ano ba? In your life. Isang tao na lang. In your life. Pangalawa, why? Because they hate you. May PowerPoint ba tayo, Kuya El? Yan. So, why are there toxic people in your life? Una, because they love you. Pangalawa, ba't may mga toxic people? Because they hate you. Ibang grupo naman ito, no? Hindi ito yung mga parents natin. May mga tao that hates us. There are people that you have in conflict with. Halimbawa, yung binasa natin kanina sa verse 1, sino yung mga toxic na tao kay Jesus according sa verse 1 ng chapter 4 ng John? John chapter 4 verse 1. Sino yung mga toxic people sa buhay ni Jesus? The Pharisees. Yan, no, sa verse 1. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing disciples, more disciples than John. So, when the Lord learned of this, He left Judea. Umalis si Jesus. Merong mga tumutugis kay Jesus. Merong mga tao na opponents, opposition ni Jesus. May mga tao na galit kay Jesus. Sabihin natin, ha? Galit kay Jesus? Jesus yan, galit sila? Yes. Jesus yan, galit sila. Meron silang mga personal conflict. Meron silang mga inggit. Meron silang mga pinag-aawayan. Meron silang mga exchanges of bad words na nagawa. So, bakit meron ka mga toxic people sa buhay mo? Maaring some people hate you. That's why toxic sila sa'yo. Dahil may mga tao na siguro may nasabi ka na hindi maganda sa kanya. Diba? O may nagawa ka na hindi niya nagustuhan. So, may mga tao na they make your life miserable because they hate you. And you don't want that. We don't want that. Pero, sometimes talaga, may mga tao na inuusig tayo, ginigipit tayo, pinapahirapan tayo kasi they hate us. So, that's another reason why there are toxic people. Thirdly, bakit meron toxic people sa buhay natin? Una, because they love you. Pangalawa, because they hate you. At pangatlo, it is not about you. Ano naman to, Pastor? Ano is not about you? It's not about you. It's about them. No? Yung Samaritan woman, tignan niyo yung Samaritan woman. Lumapit na itong Samaritan woman kay Jesus. Sabi ni Jesus, pwede bang makiinom? Ang sasagot lang naman ng Samaritan woman, yes or no. Yun lang. Anong sinagot ni Samaritan woman? Ba't na ako kinakausap? Hudyo ka? Samaritano ako? Toxic. Yung Samaritan woman. Tapos sabi ni Jesus, kung kilala mo lang, kung sino humihingi sa'yo ng inumin, bibigyan mo ko, at bibigyan din kita. Ang sagot naman sa kanyang Samaritan woman, sabi ni Jesus, kung kilala mo kung sino humihingi sa'yo, ano dapat sagot ng Samaritan woman? Sino ka ba? Dapat ganun, di ba? Ang sagot ng Samaritan woman, may panalo ka ba? Malalim nitong balon, may panansalo ka ba? Ang layo ng sagot ng Samaritan woman. Tapos, ang sabi pa ni Jesus sa kanya, yung pangatlong usapan naman nila, sabi ng Samaritan woman, may panalo ka ba? Ang sagot pa ng Samaritan woman sa kanya, greater ka pa ba? Kesa kay Jacob? Kita niyo kung gaano ka-difficult kausap yung Samaritan woman. Nanghingi lang ng tubig si Jesus kung saan-saan na nakarating ang usapan. Kung ano-ano na yung pinagsasagot dito Samaritan woman kay Jesus.
no, mga pambabara, mga pang-disrespect ang sagot sa kanya. Pero ang tanong, eto po, okay, listen, eto ang tanong, bakit toxic si Samaritan woman kay Jesus? Is it because she loved Jesus? No. Is it because she hated Jesus? No. Hindi rin naman niya kilala si Jesus eh. Ngayon lang sila nagkakilala. So, bakit toxic si Samaritan woman kay Jesus? Because it's about her. Because the life, listen to mga kapatid, ako, this is so sad. The life of the Samaritan woman is so sad. Yung buhay niya was miserable. Yung buhay niya was lonely. Yung buhay niya was difficult, chaotic. Tingnan mo naman umiigib siya ng tubig sa tanghaling tapat. Sa kanila pong culture, hindi umiigib ng tubig sa tanghaling tapat. Maski naman dito sa atin, hindi kayo iigib ng tanghaling tapat, sobrang init. Mas mainit dun sa kanila, Middle East. Pero bakit siya umiigib ng tubig ng tanghaling tapat? Why? Dahil umiiwas siya sa mga tao. Kasi pinagchichismisan siya, kasi outcast siya, kasi hindi siya kaibigan ng maraming tao, marami siya narinig na criticism, na puna, kasi nga 5 asawa niya. No, kaya itong Samaritan woman na to ay merong malaking problema emotionally. May malaking problema sa puso niya. May malaking problema sa attitude niya. So the problem is not Jesus. The problem is the Samaritan woman. Okay? So kapag ka mayroong toxic person sa'yo, tingnan ko itong tatlong ito. Bakit siya toxic sa akin? Kasi mahal niya ako, gusto niya ako mapabuti. Okay? Pangalawa, bakit? Kasi hate niya ako, galit siya sa akin. Kaya niya ginaganto ako. Okay? Pangatlo, siya may problema, kawawa naman siya. Yung pangatlo, nakakaawa. May mga tao na may inis ka, bakit lagi na lang ako pinagyayabangan nito? Yung pala, malaman mo, inggit sa'yo. Hindi ka ba maawa sa kanya? Bakit lagi na lang akong pinipintasan nito? Kasi inggit sa'yo. Bakit ang yabang-yabang nitong classmate ko na to? Kasi insecure. Hindi minahal ng magulang. Kulang ang pagmamahal nung lumalaki siya. Lumaki na walang naggabay. Kulang-kulang ang mga pangangailangan sa buhay. Pagkain lang siguro, walang makuha. Kaya galit sa mundo. Maraming tao ang ganyan. Galit sa mundo. Lumaki insecure. Bakit siya nagagalit sa'yo? Kasi na-insecure siya sa'yo. Diba? Okay, ba't siya nagagalit? Kasi selfish siya. So they have an attitude problem. Yun pong mga tao na nagiging toxic na tao ay, how do I say this? Yung mga tao na toxic ay kumbaga sa dagat, meron dagat na payapa di ba? Payapa yung dagat. Simple lang yung alon. Pero minsan pag bumabago yung dagat, masyadong maalon, magulo. Yung mga tao po na toxic dahil they have this attitude problem, dahil yung kalooban nila ay hindi peaceful. Yung kalooban nila ay chaotic. Marami silang baggages, marami silang hang-ups, marami silang needs, marami silang hindi nakuha sa buhay, marami silang pangailangan. Alam nyo, nakakaawa sila. That's why some people are toxic. Nakakaawa sila. They have an attitude problem. Why? Because they are not whole. Look at that word, mga youth. Look at that word. Whole. Buo. Bakit sila toxic? Dahil basag sila. At yung mga magulang nyo, mga youth, ayaw naming mabasag kayo. Kaya minsan toxic kami sa inyo. Minsan ang feeling ninyo, kayo na lang lagi nasisita. Di ba? Sabi nga nung kanta, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Sabi nung kanta, why? Because we want you to be whole. Ayaw namin lumaki kayo na basag. Ayaw namin lumaki kayo na kulang-kulang. Ayaw namin na lumaki kayo ng pilas-pilas, durug-durug. Pero yung mga tao, ulitin ko yung mga tao na toxic sa paligid natin, check nyo muna. Toxic siya dahil love niya ako? Okay, fine. Toxic siya dahil hate niya ako? Okay, naiintindihan ko. Ba't siya toxic sa akin? Pero kung toxic yung isang tao sa'yo, wala ka namang ginagawa, toxic sa'yo, maawa ka sa kanya. Kasi ang personality niya incomplete. Hindi na kumpleto.
hindi buo, kulang-kulang. So because they were incomplete, growing up, they became insecure. They became angry at the world, at anybody, pati pusa, pati aso, sisipain yan. No, yan yung mga destructive na tao, nagsisira ng mga gamit dahil it's not about you, it's about them. Okay, if you have any questions, please hold your questions, write it down. Later on, i-deal natin yung mga questions natin. Okay, so tapusin muna natin to very quickly. So having said all this, having said why people are toxic around us, itong tatlo na ito, now, let's go to our main point. How to deal with toxic people. Ano ngayon, pastor, ang gagawin ko dito sa mga toxic na tao na nakapaligid sa akin na to? Step number 1, mga youth, identify them. Sino sila? So dito sa inaaral natin ngayon, sino ang mga toxic na tao na tinutukoy dito sa John chapter 4 na pinag-aaralan natin? Dalawa. Una, mga Pharisees. And tingnan natin kung ano ginawa ni Jesus sa mga Pharisees mamaya, no? Kung paano niya dinil yung toxicity ng mga Pharisees. Tapos pangalawa, itong Samaritan woman. Tingnan natin, paano dinil ni Jesus itong Samaritan woman. Inom mo lang ako. Okay? So in your life, sino yung mga tao na toxic sa'yo? Sino yung mga tao who gives you a hard time? Pinapahirapan ka. Ini-stress ka. Sino yung mga tao na hina-hurt ka emotionally? Verbally, hina-hurt ka. Sinasabihan ka ng mga bad words. Hina-hurt ka emotionally. Hina-hurt ka mentally. Hindi ka matulog dahil sa kanya. Or spiritually, sina-challenge ka, hina-hurt ka rin. Even physically. Meron ka bang kilala na tao na ganyan? Classmates mo? No? Schoolmate? Churchmate? Saan man? Housemate? So, tingnan natin, no? Pag na-identify mo na sila, tingnan mo sila sa 1, 2, 3 natin kanina. Why are they toxic to you? Is it because they love you, they hate you, or it's about them? Itong tatlong yan, hanapin natin yan sa kanila. Think of, I'm sure you can think of somebody. Okay? Ito naman, babaliktarin ko lang. Baka naman ikaw ang toxic na person sa buhay ng iba. What do you think? Possible ba? Possible ba na ikaw ang toxic sa ibang tao? Pag ikaw ang toxic sa ibang tao, tanungin mo rin sarili mo, ba't ba ako toxic sa tao na ito? Is it because I love the person? Kaya lagi siya sinasabihan, mali ang ginagawa mo, tigilan mo yan, hinto. Because I love the person? Or because I hate the person, tigilan mo yan, naiinggit ako, nasasapawan mo ako. Or is it about you? Ganyan ka lang talaga. Lahat ng taong makasalamuha mo, lagi ka na lang insecure, lagi ka na lang galit. Okay, so tingnan natin, identify. Right? Now let's go to step number 2. Step number 2, what to do, how to deal with toxic people, avoid them. Avoid. Ano ginawa ni Jesus? Tingnan natin ang John chapter 4, verse 1 and verse 3. Balikan ko. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Okay, talon tayo sa verse 3. Look at verse 3. When the Lord learned of this, ang sabi, nung malaman ni Jesus, na nalaman na ng mga Pariseo, yung ginagawa niya, what did Jesus do? When the Lord learned of this, He left Judea and went back once more to Galilee. Ano ginawa ni Jesus? Jesus avoided them. You see, hindi kinonfront ni Jesus yung mga Pharisees. Hindi niya sinabi na, anak ako ng Diyos, kaya kong tumawag ng mga anghel, kaya kong bumuhay ng patay, kaya kong lumakad sa ibabaw ng tubig, hindi ako natatakot sa mga Pariseo na to. Hindi ganun ang ginawa ni Jesus. What did He do? He avoided them. He avoided toxic people. That's why we have to identify them. That's why you have to know, sino bang toxic na tao so that we can avoid them. No, mga kabataan, look at me.
Huwag niyong pahirapan ang sarili ninyo. Huwag niyong ipilit ang sarili ninyo sa mga tao na nagpapahirap sa inyo. Bakit gugustuhin mo na kasama yung tao na lagi kang galit o laging galit sa'yo? Ba't gugustuhin mong kasama yung taong puro reklamo? Ba't gugustuhin mong kasama yung tao na ang saya-saya ninyo, lumulungkot kayo dahil sa kanya? Avoid them. There are people to avoid in this life. You don't have to be friends with everybody in this life. Love yourself. Do yourself a favor. If you know that the person is toxic and not good for you, not good for your sanity, not good for your health, not good for your life, avoid the person. Huwag pahirapan ang sarili. Be with people you like. Diba? Meron dalawang tao. Yung isa toxic, yung isa hindi. Saan ka? Doon ka sa tao na nagbibigay ng saya sa'yo. Be with people you like and people who like you too. Maximize your joy. Doon ka sa mga tao na gusto nila, andun ka. May dalawang grupo. Pag pumapasok ka doon sa isang kwarto, sa isang grupo, tumatahimik sila bigla. Pinag-uusapan ka. Bakit doon ka pa? Isa isang grupo, pag pumasok ka, ang saya-saya nila, nagpapalakpakan. Saan ka? Doon ka na lang sa mga tao na gusto kang kasama. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga tao na ayaw kang kasama. They will be toxic to you and you will be toxic to them. Avoid them. Huwag magpakamartir. Don't sacrifice your happiness. Don't sacrifice your sanity. Work with people. Kanina, be with people, di ba? Ngayon, work with people who wants to work with you. If they do not want to work with you, fine. Let go. Avoid people who are toxic to you. Jesus avoided them. Jesus did not have to win them. Diba? Jesus avoided them. Be wise. Na-identify mo na kung sino yung toxic. Okay? Avoid them. Pastor, paano kung hindi ko pwedeng i-avoid? Ayan. Sasagutin natin mamaya yan. I'm sure question niya yan. Sasagutin natin mamaya yan. Pero, sa mga tao na pwede nyong iwasan, utang na loob, iwasan ninyo. Do yourself a favor. Mamili din kayo. Mamili din kayo. I hope you are a good judge of character. I hope marunong kayong kumilatis ng tamang kaibigan, ng tamang tao. I hope meron kayong wisdom galing sa Lord na nagbibigay ng spirit of discernment. Alam niyo kung sino yung dapat iwasan, kung sino yung dapat samahan. I hope na kung wala, let's ask for wisdom. Mag-pray tayo, Lord, turuan mo po ako. Sino ba dapat kong samahan at dapat kong iwasan? So, yung mga youth, yung mga may boyfriend dito, yung mga may girlfriend dito, yung iba, hindi marunong pumili ng boyfriend. Hindi marunong pumili ng girlfriend. Diba? Lalapit, pastor, pag-pray niyo po ako, yung boyfriend ko. O, sige, pag-pray natin. Mamaya, may boyfriend na naman. Ito na naman, pastor, pag-pray niyo po uli ako, yung boyfriend ko. Ay, ano ba naman yan? Hindi ka marunong pumili ng boyfriend. Hindi ka marunong pumili ng girlfriend. Dapat marunong. Kasi dapat pinagpe-pray natin. No, gusto mo na masira ang buhay mo? Magulo ang buhay mo dahil sa boyfriend, dahil sa girlfriend? Ngayon pa lang, be a good judge of character. Pag toxic, pag-pray mo. Lord, sana hindi siya maging toxic. Pag talaga hindi mo wala pagka-toxic, iwan mo. Diba? Avoid them. No, I cannot stress this. I cannot overstress this. Avoid people who are toxic to you. Unless necessary. Boss mo siya. Toxic yung boss mo. Ano gagawin mo? Mag-resign ka. Pastor, mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Huwag ka mag-resign. Huwag ka mag-resign, pero do your best na huwag makasama, makasalamuha, makadeal yung person na yon. Unless kailangan, necessary, may meeting, do your best. Next step. Pastor, ano gagawin ko? Hindi ko ma-avoid. Ano gagawin ko? Pangatlo, ask for help. Humingi ng tulong. Verse 2. Balikan natin yung ano natin kanina sa verse 2. Okay? The Pharisees heard, hindi ko na babasahin. Verse 2 na lang. Tingnan na lang natin ang verse 2. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. Sabi sa verse 1, nalaman daw ng mga Pariseo na ang dami-daming binabautismo ni Jesus. Pero sabi sa verse 2, pero hindi naman pala si Jesus ang nagbabautismo.
Yung mga disciples pala niya nagbabautismo. So, Jesus, alam niyo kung bakit tayo na-stress? Pagod tayo. Ba't tayo na-stress? Ang dami nating bit-bit, ang dami nating ginagawa, ang dami iniisip, ang dami tinatrabaho. At sa panahon natin ngayon, alam niyo yung mga gadgets na yan, sa halip na mapagaang ang buhay natin, napabigat ang buhay natin. Bakit kamo? Kasi yung gagawin mo dapat ng isang buong araw nung wala pang gadget, kunyari magdadala ka ng sulat sa Makati o magdi-deposit ka sa bangko o magwi-withdraw ka sa bangko, nung wala pang gadgets noon, gagawin mo yan buong araw. Magdadala ka lang ng sulat, buong araw na ubusin mo sa traffic, no? Punta ka, pabalik. Pero ngayon, email. So dahil doon, ang dami mong nagawa ngayong buong araw na to. Dati, isang araw lang, iniisip mo lang isang sulat, isang delivery, isang trabaho, magaang iisip mo. Medyo yung katawan mo, pagod. Pero ngayon, ang dami mong nagawa. Kaya tayo pagod. Kaya tayo stressed. So what do we need? Ask for help. Pag puno ka na, ask for help. No, ate, tulungan niyo naman ako. Stress na ako dito sa boyfriend ko. Stress na ako dito sa boss ko. Sobrang stress na ako dito sa kasama ko sa bahay. Ask for help. Seek for counseling. No, pag-pray, seek for prayer. Pag-pray mo naman ako. No? Ano kaya pwede kong gawin? Ask for counseling. Ask for prayer. Or seek reconciliation. Pwede mo sabihin na, alam mo, hindi na ako natutulog kasi may kaaway ako na-stress na ako. Super toxic. Ask for an arbiter. No, ikaw naman na mag-broker sa amin. Tulungan mo kami para hindi lumala yung away namin para magkabati kami. We all need help. Nakakapagod kapag tayo lang ang nagbubuhat. So yun namang iba, be available to help others who are in a toxic relationship. Maging willing naman tayo. Why? Kasi dati yung panahon tayo naman ang mangailangan. So pag tayo naman yung nangailangan, o di maging willing naman tayo na tayo yung tumulong sa kanila. Minsan tayong tutulong, minsan tayo ang tinutulungan. Pero importante na we ask for help. Kung hindi, madadaganan ka niyan. Mapipisak ka niyan. Madudurog ka niyan. Yung stress, yung toxic person, nako, they can run you down. Para kang sinagasaan at nagkalasog-lasog sa mga toxic people. If you cannot avoid them, ask for help. Super important. Very, very important. Okay, next. Pang-apat. And if you cannot avoid them, choose your battles. Choose your battles. Balik tayo sa John 4, verse 3. Ano ginawa ni Jesus? When the Lord learned of this, verse 3 tayo sa dulo. When the Lord learned of this, He left Judea and went back once more to Galilee. Umalis si Jesus. He chose His battles. Pinili niya, gigirahin ko ba itong mga Pariseo o hindi? Takot ba si Jesus sa mga Pariseo? Hindi. Sinabihan niya nga yung mga yun eh. Kayo, mga ulupong kayo. Sinabihan niya na ganun. Itong mga Pariseo, sinabihan niya, nakahabag-habag kayo, kaawa-awa kayo, harapan, sinabihan niya. Bakit ngayon? Hindi sila binebengga ni Jesus. Diba? Kasi Jesus chooses His battles. Ang feeling niya, not now, not today, Pharisees. I have other things to do. Not today. I'm not in the game for you. Not today. So, pinili niya. No, hindi ko sila harapin ngayon. Wala akong time para sa kanila. May appointment ako sa Samaria, sa Samaritan woman. So, bahala kayo dyan. I-toxic nyo kung gusto nyo. Pero, bahala kayo dyan. Iwan ko kayo. Iniwan sila ni Jesus. Now, Jesus chose His battle. It was no big deal for Him. So, mga youth, reserve your energy for real issues. Reserve your energy for real big issues in your life. Do not spend your energy for every little petty things. Sayang. Sayang. No, ang hirap. Diba, bumibili pa ng Cobra tsaka ng Red Bull para lang magka-energy. Tapos ikaw, may energy ka, gagamitin mo sa walang kaparalakan ng mga bagay. No, natabig lang yung naiwan lang yung kutsara, nagalit ka na. Diba ganoon ba? Hindi hinugasan yung baso, nagbasag ka na, binasag mo na lang yung baso dahil ayaw pala hugasan, basagin ko na lang to. Ganoon, attitude problem yan. Attitude problem yan. Don't be like that. No? Actually, no, yun nga, no? Kaya choose your battle. Don't make war on just anything.
Don't make war on just anything. Choose your battle. Umiwas kung kaya. Ang sarap-sarap yata nun. No? Bawa, balik tayo sa kutsara. Naghugas ka ng pinggan. Pagkatapos, pagbalik mo, mayroong isang maliit na kutsarita. May gumamit, hindi hinugasan. May choice ka. Dahil naghugas ka ng pinggan ngayong tanghali, pagod ka, gusto mong matulog. Pero may choice ka. May nag-iwan ng kutsara. Hanapin mo kung sino, awayin mo. Hindi ka makakatulog. At hindi ka makakapahinga. Ano gagawin mo? Aawayin mo o itutulog mo? Kung ako, itutulog ko na lang yan. Baka pagising ko, hinugasan na niya. Kasi baka mamaya, naiwan lang pala o nag-CR lang. Inaway na natin kagad. Ngayon, paggising natin, nakapahinga ka na, nandoon pa rin, pwede mo na sigurong sabihin, okay na, may energy ako, naka-recharge na ako. Sino nag-iwan ng kutsara dito? Pwede mo na sigurong gawin kasi nakapagpahinga ka na. Pero choose your battles. Huwag madaling magalit. Huwag madaling magalit. Tanungin niyo ako kung bakit. Pastor, bakit hindi dapat madaling magalit? Yan, dahil tinanong niyo ako, it betrays the depth of your character. Pinapakita ng galit mo kung gaano ka kababaw at kung gaano ka kalalim. Pag nagagalit ka sa maliit na bagay, mababaw ka. Pag nagagalit ka sa malalim na bagay, malalim ka. Kung ano kinakagalit mo, yon ang lalim mo o yon ang babaw mo. So, ano ka? Mababaw ka ba? O malalim ka ba? Kaya nga, choose your battles. Mamili. Huwag pumatol sa lahat ng bagay. Huwag masyadong sensitive. Yan, sa matututunan natin. Huwag masyadong sensitive. Matutong palampasin ang mga pwedeng palampasin. May mga bagay na pwedeng palampasin, merong mga bagay na hindi pwedeng palampasin. And you need the wisdom to know which. Ano yung pwedeng let go? Ano yung pwedeng hindi? Kailangan i-confront. No, meron mga ganun. And you need to have the wisdom from the Holy Spirit. Wisdom also from your experience. Para malaman mo, ay, maliit na bagay. Masabi mo yun, no? Maliit na bagay. Merong kasabihan. Hindi ko na ilagay sa PowerPoint itong kasabihan na to, pero isulat niyo itong kasabihan na ito. Small things become big to small minds. Yung maliit na bagay, nagiging malaki sa maliliit na utak. No? So, kaya nga sabi natin, palampasin ang pwedeng palampasin. So, halimbawa ng, I think, narinig nyo na ito, example ko na to, lambat. Lambat. Kung ikaw ay mangingisda, pag pumunta ka sa isang barko ng mga mangingisda, malalaman mo kung anong uri ng isda ang kanilang hinuhuli, depende sa laki ng butas ng kanilang lambat. Pag tinignan mo yung lambat nila, ang liliit ng butas, gakulambo. Naisip mo, hinuhuli siguro ito, butete. Hinuhuli siguro ito yung mga pandaka pigmeya. No? Hinuhuli siguro ito yung mga gapis, ganong kaliliit siguro, ayungin. Ganon siguro. Why? Kasi ang liliit, galamok. Kahit na kasi liit ng lamok, mahuhuli, gakulambo ang kanilang lambat. At alam nyo, wala kayong makikita ang ganyang uri ng mangisda. Yung mga mangisda na nanguhuli ng tuna, salmon, yung mga malalaking isda. Nakikita nyo, laki ng lambat nila. Ang lalaki. Ang lalaki ng mga lambat nila. Bakit? Kasi ang huhulihin lang nila, yung gusto nilang hulihin na malalaki. So pag nakahuli sila ng tilapia, makakalusot sa lambat yung tilapia. Kasi para sa kanila, hindi namin kailangan ng tilapia. So, tilapia, malaki lambat, sige, lumabas ka na, hindi ka namin kailangan. Ang hinuhuli ko ay yung mga malalaking isda, mga tuna, hinuhuli ko. Ganon din ikaw. Gusto mo ba na magulo ang buhay mo at malungkot ang buhay mo, liitan mo butas ng lambat mo? Lahat ng bagay, huhulihin mo. Kalit-liit ang salita, kalit-liit ang gawa, kalit-liit ang bagay, magagalit ka, maiinis ka, hindi ka sasaya sa buhay mo, promise. Mamamatay ka na lang, hindi ka sasaya sa buhay mo. Dahil kalit-liitan na bagay, hinuhuli mo. Huwag mong hulihin lahat ng bagay. Matuto ka magpalaya, magparaya, magpakawala ng mga maliliit na bagay. Diba? Mag-react ng maliit sa bagay na maliit. Mag-react ng malaki sa bagay na malaki. Merong daga, tumatakbo sa bahay ninyo. Anong gagawin mo?
Eh di maglagay ka ng mousetrap, maliit na daga, pero yung iba, ano ang gagawin? Tatawag ng barangay tanod, bibili ng shotgun, kukuha ng, hindi ganun. No, later on, sinunog mo na yung bahay para lang makuha yung daga. Mali. Wrong reaction. No, maliit na bagay, maliit lang dapat ang reaction. Kami sa may makita kang tao, nag-hysterical, no? Akala mo, ano nangyari? Yung dalawa na nag-aaway, ano pinag-aawayan ninyo? Akala mo yung pinag-aawayan nila sobrang laki na parang akala mo pinatay yung nanay niya. Akala mo ganoon? No, yun pala, ginamit niya kasi yung lipstick ko. Ginamit yung lipstick. Oh, nagsolian na hindi tayo magkaibigan. Ay, mga ganyan, ano? So, dapat maliit na bagay, maliit ang reaksyon. At kung maaari, yung maliit na bagay, palampasin. Why? Kasi malaki ang butas ng lambat mo. Lakihan mo ang butas ng lambat mo. Be like Jesus. Do not be easily affected by what people say. Hindi naman lahat ng tao kailangan mong pakinggan ang sinasabi. Tingnan mo si Jesus. Kanina pa, paulit-ulit ko na sinasabi. Tingnan natin yung mga sagot nitong Samaritan woman kay Jesus. Na pinalampas ni Jesus lahat. Kaya sabi ni Jesus, will you give me a drink? Sabi ni Jesus. Ano sagot ng Samaritan woman? You're a Jew. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Kumbaga, sinasabi ng babae, how dare you na humingi sa akin, lumapit sa akin, makipag-usap sa akin. Society pa lang, babae ka, lalaki ako, hindi ka dapat nakikipag-usap. Pangalawa, Hudyo ka, Samaritana ako, hindi ka dapat nakikipag-usap. Diba? Yun pa lang. Pero, pinatulan o pinalampas ni Jesus? Pinalampas niya. Hindi siya nag-react doon. Ang reaction niya dito, if you knew the gift of God, sabi niya, kung alam mo yung kaloob ng Diyos at kung sino itong kausap mo na humihingi, ikaw ang hihingi sa akin. Diba? Yun ang sabi ni Jesus. Ano sagot na naman nitong Samaritan woman na to? You have nothing to draw. You have nothing to draw with. And the well is deep. Sabi mo, ako hihingi sa'yo, wala kang pangsalok dyan. Barado. Barado si Jesus. Samantalang ibang mga crowds, kandara pa sa pagsunod kay Jesus, mahawakan lang yung laylayan ng damit ni Jesus, masaya na sila. Samantalang yon sila gano'n, samantalang itong babaeng ito, one-on-one kay Jesus, binabara pa niya. Hindi naiisip ni Jesus na, loko to sikat ako, hindi mo ako kilala, ba't ka ganyan makasagot sa akin? Gawin kaya kitang palaka. Hindi naisip ni Jesus yon. Hinayaan lang niya. Hindi siya affected sa sinasabi nitong babaeng ito. Tapos sumagot na naman si Jesus. Sabi ng babae, no? You have nothing to draw with, the well is deep. At sabi pa ng babae, are you greater than our father Jacob? Di ba? Rhetorical yung tanong. Ang tanong, mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Jacob? Of course, ang sagot ni Jesus, hehehe. Of course. Yun ang sagot ni Jesus dapat. Pero hindi siya sumagot ng ganun. Pero sa isip ng babae, ang tingin niya, maliit lang ikaw. Sino ka ba? Wala ka. Jacob kami. Ikaw, sino ka? Wala. Pinut down niya si Jesus. Minimize niya si Jesus. No, ginudge niya si Jesus. But Jesus was focused on the task on hand. So, eto po, mga youth, listen to this. Very important. Pumili lang kayo ng mga taong pwedeng maka-apekto sa inyo. Ayan, ang lalaki. Bold letters, kulay pula pa. Pumili lang ng mga taong pwedeng maka-apekto sa iyo. Huwag mong bigyan ng permission ang lahat ng tao na lahat ng sasabihin nila tatamaan ka or sasaluhin mo. Huwag. Maawa ka sa sarili mo. Pumili ka lang. Sino lang ang mga may karapatan na mag-comment tungkol sa iyo? Siguro, nanay mo, magulang mo, may karapatan mag-comment yan. Yung mga kapatid mo, relatives mo, kung mahal ka nila, may karapatan mag-comment yan. Pero kung hindi ka nila mahal, wala silang pakialam sa'yo, wala silang karapatang mag-comment sa'yo. Huwag mong pansinin kung ano yung sinasabi nila. Mapumili ka kung sino yung pwede na mag-aapekto sa'yo. Huwag lahat. No? Know your strength. Know who you are. Kilalanin mo kung sino ka. Para hindi ka ma-stress ng mga toxic ng tao. Pag sinabihan kanila ng pangit-pangit mo, kilala mo sarili mo. Diba? Alam mo sa sarili mo, kahit na anong pangit ang sabihin mo sa akin, kilala ko sarili ko, hindi ako pangit. Average lang ako. Diba? At least kilala mo sarili mo. Kasi iba pag sinabing, oy, ang ganda-ganda mo,
Ang tingin niya sa sarili niya, pangit-pangit niya. Kaya nung sinabi siya ng, ang ganda-ganda mo, ayun, tama ka agad. Di ba? Sampay ka agad. Nasabihan ng maganda eh. Dapat kilala mo sarili mo. Kumbaga, kung magbebenta ka, dapat alam mo kung magkano binibenta mo, hindi palugi. Dapat you know yourself. And hindi lamang yun, improve yourself. Okay? Kaya malinaw yan ha. Malinaw yan. Yung number 4 natin ha. Choose your battles. Mamili ng giyera. Huwag giyerahin lahat. Number 5, dalawa na lang. Pamper yourself. Find time to rest. Magpahinga. Mag-beauty rest. Diba? John 4 verse 6 na tayo. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. Naupo si Jesus kasi pagod, nagpahinga. Bakit kailangan magpahinga kapag ka-stress? Ba't kailangan magpahinga kapag kapagod? Kasi meron tayong tinatawag na stress accounting. Narinig nyo na ba to? Stress accounting. Ano ibig sabihin nun? Di accounting, magbibilang tayo ng mga nagpapalakas sa'yo at mga nagpapahina sa'yo. Kumbaga sa bangko, magbibilang tayo ng mga withdrawals, at saka ng deposit. Yung nagpapalakas sa'yo, deposit, lumalakas ka. Yung nagpapahina sa'yo, withdraw, nauubos ka. So halimbawa, sumasaya ka kapag sumasayaw ka. Okay? So deposit, lumalakas ka looban mo, nakakapahinga ka, may energy ka. O kaya sumasaya ka kapag natutulog ka. O kaya sumasaya ka kapag nagbabasa ka. Ano nagpapasaya sa'yo? That's the point. Ano nagpapasaya sa'yo? Ilagay mo yan, sulat mo yan, 1, 2, 3, 4. Tapos lagyan mo na score. Sumasaya ako kapag kumakain ako, 10 points. Sumasaya ako kapag natutulog ako, 50 points. Tama din, no? 50 points. 20 points. Sumasaya ako kapag ka-chat ko si crush. Ayan. 30 points. I-add mo lahat yun. Ang add lahat na total mo, kunyari, grand total mo is 250. Sa lahat na nagpapasaya sa'yo, na nilagay mo na score. Ang total mo, 250. Ngayon, accounting tayo. Punta tayo ngayon sa nagpapalungkot sa'yo. Ano yung saan ka na-stress? Ano yung mga toxic na tao? Okay? Okay, lalagay mo. Na-stress ako, o toxic itong tao na sa akin, o na-stress ako kapag sinigawan ako. Sinigawan ka, o ano score mo doon? 5 points. Lagay mo, 5. Ano pa? Na-stress ako kapag nagka-cramming ako, o kaya kapag ano ba tawag doon? Basta, nagra-rush ako ng trabaho. O, ilang points yan? 20 points. Na-stress ako, ano pa? Kapag may utang ako, na-stress ako. Ano score niyan? 30 points. I-total mo lahat. Pag ang total mo, kunyari, kanina, no, yung mga nagpapasaya sa'yo, ano total mo? Ang total mo, 250. Tinotal mo ngayon, itong mga nagpapalungkot sa'yo. At nung tinotal mo, lumabas, 300. Nako, depressed ka. Malungkot ang buhay mo, hindi ka masaya, araw-araw kang lonely, sad, no? Depressed ka. So, pastor, depressed ako. Bakit? Kasi mas marami yung withdraw kaysa sa deposit. Stress accounting. So, anong dapat mong gawin? Damihan mo yung deposit. Bawasan mo yung withdraw. Damihan mo yung nagpapasaya sa'yo, bawasan mo yung nagpapalungkot sa'yo. Yun yung stress accounting. Okay, nagpapasaya sa'yo, dagdagan mo. Nagpapalungkot sa'yo, bawasan mo. Pero, hindi mo siya masizero. Kasi may mga nagpapalungkot sa'yo na talagang fixture na ng buhay mo. At yung saya, may mga nagpapasaya sa'yo na hindi mo naman pwedeng gawin kahit nagpapasaya sa'yo, mali naman. Sumasaya ka kapag shoplifting ka doon sa tindahan. Ginawa mo ng ginawa, mali, no? Hindi ko nagpapasaya sa'yo, tama. So, ano nagpapasaya sa'yo? Na tama, moral, legal, gawin mo. At sana, mamaya, number 6 yan. Okay, punta tayo sa number 6. So, bakit natin sinasabi yun? Because you need to increase your emotional immune system. Di ba, para hindi ka mag-virus, kailangan malakas ang physical immune system mo
Ganon din yan. Toxin is a virus. Toxic people are viruses. At para hindi ka magupo, hindi ka tablan, you have to increase your emotional immune system para hindi ka bumigay. So, find time to reward yourself. Budgetan mo sarili mo. Huwag mong tipirin masyado. Now, treat yourself properly. Pasayahin mo yung sarili mo. Dagdagan mo yung deposit para happy kang tao. So, that's the point. No, kung ikaw ay masayang tao, madali ka sumaya. Kung marami nagpapasaya sa'yo, masayahin ka. Kung marami nagpapalungkot sa'yo, malungkutin ka. Eh, sino magkokontrol niyan? Ikaw may hawak ng susi. Kung papapasukin mo yung nagpapalungkot o yung nagpapasaya. Now, eto ngayon ang tanong. Pastor, ano ba dapat ang nagpapasaya sa akin? Ang nagpapasaya sa'yo dapat itong number 6. Number 6 natin, to deal with toxic people, find your strength in God. John chapter 4, 31 to 34. Ito pa rin yung kwento, tumalon lang tayo ng verse kasi pumunta tayo sa dulo ng verse. Meanwhile, his disciples urged him, si Jesus, Rabbi, eat something. Sabi ng disciples, Jesus, kain ka, kain ka. Tanghali na, hapon na, hindi ka pa kumakain. Kain ka naman. Verse 32. But he said to them, verse 32, I have food to eat that you know nothing about. Sabi ni Jesus, may pagkain ako rito. Gulat yung mga disciples. 33. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? No, sabi nila, may pagkain doon si Jesus, may nagpakain kaya sa kanya? Ang sagot ni Jesus, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. May pagkain nga ako, ang nagpalakas sa akin. Alin? Yan, my food is to do the will of him who sent me and finish his work. Bakit malakas si Jesus? Kasi ang nagpapasaya sa kanya, sundin ng kalooban ng Diyos. Ang nagbibigay ng strength sa kanya, masunod ang kalooban ng Diyos at yung plano ng Diyos at yung mission ng Diyos sa buhay niya. So, eto, mga kapatid, madali kang ma-toxify kung mahina ang immune system mo. At mahina ang immune system mo kung mahina ka spiritually. At mahina ka rin emotionally. So, anong matututunan natin dito sa number 6 na ito? Palakasin ang spiritual immune system. Not by might, not by power, but by the Spirit. Pray. Trust in the Lord. Because we are strengthened by what makes us happy. Lumalakas ka kapag depende doon sa nagpapasaya sa'yo. Kailangan piliin mo ano nagpapasaya sa'yo. At sana si Jesus ang nagpapasaya sa'yo. Kasi kapag si Jesus ang nagpapasaya sa'yo, totoo ang saya mo at hindi mauubos. Pero kapag nagpapasaya sa'yo, online games, nagpapasaya sa'yo, temporary ng mga bagay, alam mo, mawawala lahat yan. At pag nawala yan, makikita mo, hindi ka pala masaya. At hindi ka pala malakas. Mahina ka pala. So, mga youth, palakasin ang inyong sarili, emotionally, spiritually. And do not let people put you down. Do not let words from other people to put you down. Do what you have to do for Jesus. So as we close, meron akong iniready na video para sa inyo. Kuya S, paki-close yung ating PowerPoint, please. I want you to watch this video and let us learn from the lesson, from whatever lesson we can learn from this video. For the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are.
So, napanood natin. Kilala niyo ba siya? Hindi niyo siya kilala. Siya si Paul Potts, ang kauna-unahang grand prize winner ng Britain's Got Talent Season 1. Siya ang kauna-unahan. At kita niyo naman yung reaction ng mga judges nung una siyang pumasok. Kakanta raw siya ng opera. Kita niyo may itsura niya. Nakabaliko ang leeg. Yung ngipin niya, sungki-sungki. Tapos yung mga judges parang ginajudge ka agad siya. Sabagay, may karapatan sila mag-judge kasi judges sila. So, pero ginajudge ka agad nila na opera daw, parang ganoon. Pero nung bumuga na siya, ayan na, humanga na sa kanya yung lahat. Don't let people put you down. Do not allow people to put you down. Don't give them permission to put you down. They will only put you down if you give them permission to do so. So don't do that. Do not let toxic people put you down. Do not be in a toxic relationship. Do something about it. And this afternoon, if you have questions, we're going to open our discussion, and I hope may mga questions kayo and we can give more enlightenment sa mga questions na meron tayo. Yun lamang. God bless you, young people.